Hi sa inyong lahat! Isang natatanging pagbubuod ng pelikula na handog ng Tagalog Cinecaps kung saan tatalakayin ko ang Damsel, isang action fantasy na pelikula. May mga spoiler dito. Sa kaharian ng Aurea, hinahabol ng isang hari at mga kabalyero ang isang dragon sa mga burol. Pumasok sila sa isang kuweba kung saan pinapatay ng dragon ang karamihan sa mga kabalyero, pagkatapos ay hinuhuli ang mga natitira gamit ang kanyang buntot. Naghihintay ang hari sa kanyang wakas. Sina Floria at Elodie, mga anak ng isang lord, ay nagsisibak ng kahoy upang matulungan ang kanilang mga tao sa isang lupain sa hilagang bahagi na nahihirapan sa gutom, lamig, at lumalaking populasyon. Ang magkapatid na babae ay nakatagpo ng kakaibang karwahe at umuwi upang hanapin ang kanilang ama, si Lord Bayford, at ang madrasta, si Lady Bayford, na tinatalakay ang pakikipag-ugnayan ni Elodie sa maharlikang pamilya ng Aurea. Kinumbinsi siya ni Bayford na pakasalan ng kanilang prinsipe. Ang pamilya ay naglayag patungo sa kaharian ng Aurea, nakatagpo ng makapal na hamog at natatakot sa dalawang higanteng estatwa ng dragon sa dilim. Ang pamilya ay namangha sa maunlad na lupain at sa kahangahangang kastilyo sa paglapag at nalaman nilang magkikita sila ng maharlikang pamilya sa susunod na araw. Hinahangaan ni Elodie ang tanawin ng balkonahe at napansin niya ang isang batang babae na kaedad niya sa isa pang balkonahe na hindi nagtagal ay kinuha ng isang katulong. Nahihirapan si Elodie sa insomnia, nagdrawing habang ginalugad ang balkonahe. Wala siyang nadiskubring ilaw sa kwarto ng ibang babae at sa malayong mga sulo na nagpapahiwatig na may umaakyat sa bundok. Nakilala ng pamilya ni Elodie ang royals at pinadalhan siya ni Reyna Isabel para makasama si Prinsipe Henry bago ang kanilang kasal. Tinatalakay nila ang mga sulo, isa sa 3 sinaunang seremonya na nagpaparangal sa kanilang mga ninuno. Si Lord Bayford, nagalit matapos pag-usapan ang deal kay Reyna Isabel, ay nagsnap at tiniyak kay Lady Bayford na walang mali. Tinangka ni Lady Bayford na makipag-usap kay Reyna Isabel na hindi sumasang-ayon. Naniniwala siya na ang pagbubuklod ng pamilya ay isang pangangailangan at siya ay isang anak na babae ng rope maker. Mali ang pagbigkas ni Reyna Isabel sa pangalan ni Elodie ngunit umalis. Si Lady Bayford, na nag-aalala tungkol sa isang kahinahinalang kasal, ay nagpaalam kay Elodie, ngunit si Lord Bayford ay namagitan at pinatulog ang lahat bago ang karagdagang talakayan. Naghahanda si Elodie para sa kasal, nakasuot ng magandang damit na may dagger at diffuser ng pabango. Naging maayos ang seremonya at natanggap ni Elodie ang kanyang korona. Sumama sila sa isang sinaunang seremonya sa isang bundok, kung saan nakatagpo sila ng mga taong nakasuot ng gintong maskara at si Reyna Isabel ay nakadamit na parang madre. Binigyan ng Reyna si Elodie ng bariya para protektahan ang kaharian, at nagbahagi sila ng kwento tungkol sa pag-atake ng dragon sa nayon. Isinakripisyo ng hari ang kanyang mga anak na babae upang iligtas ang isla. Napansin ni Elodie ang katakot-takot na mga tao at tumawid sa isang mapanganib na tulay. Ipinagdiriwang ni Reyna Isabel ang sakripisyo ng hari sa bawat henerasyon, sinusugatan ang mga kamay ni Henry at Elodie. Inihagis ni Elodie ang isang bariya sa bangin, iniisip na ito na ang katapusan ng ritual. Dinala siya ni Henry sa tulay, ngunit itinapon siya. Siya ay nahuhulog, humampas sa mga sanga, at nahimatay. Sa kabila ng mga pasa, sumigaw siya para humingi ng tulong, nang gising sa isang nakatagong dragon. Pinutol niya ang kanyang alahas bago muling bumagsak. Natuklasan ni Elodie na ang mga royal ay nagsasakripisyo ng mga babae sa dragon sa loob ng maraming taon. Nakarinig siya ng mga ingay at nakakita ng isang ibon na nasusunog sa isang kuweba. Sa kabila ng paggamit ng lupa, napatay pa rin ang ibon. Isang dagundong ang umaalingaw sa isang kuweba, at daan-daang ibon na nagliliyab ang lumipad sa itaas ni Elodie. Nagtago siya sa likod ng isang stalagmite, narinig ang isang dragon na nagsasalita tungkol sa isang seremonya para sa royalty. Pumasok si Elodie sa isang lagusan, kung saan natagpuan niya ang nasunog na katawan ng batang babae na nakita niya sa balkonahe. Nakatakas siya sa isang butas, ngunit nasunog ang kanyang binti. Hindi siya maabot ng dragon, kaya gumamit si Elodie ng gintong punyal para putulin ang bahagi ng kanyang damit. Binalutan niya ng punit na tela ang sugat. Gumagamit si Elodie ng diffuser bilang parol at nag-explore sa isang makitid na daanan na naipit sa kanyang damit. Nakalaya siya at dumausdos pababa.
ngunit muling bumagsak na naging dahilan upang maapula ang apoy. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, nagpatuloy si Elodie na naglalayong maabot ang isang malayong liwanag. Masakit na naglalakad si Elodie, muntik nang mahulog sa bangin, ngunit nakakita siya ng liwanag sa kabilang panig. Matapos ihagis ang kanyang singsing sa kasal, tumalon siya pabalik. Nahulog si Elodie sa madulas na bangin at napadpad sa bato, gamit ang punyal para umakyat. Natuklasan niya na ang liwanag ay nagmumula sa kumikinang na mga slug at lumilikha ng parol. Nakahanap siya ng isang maliit na lawa ngunit hindi mainom ito dahil sa mga halaman sa kuweba. Napansin niya ang pagtulo ng yelo sa kisame at isang dragon na bumabagsak dito. Tumakas si Elodie, ngunit dumapo ang dragon sa isang tavern, masyadong maliit para sa mga higanteng hayop. Sa isang maliit na tavern, nakita ni Elodie ang isang mensahe na nilagdaan ng letrang V at isang pader na may mga damit at pangalan ng mga babae na idinagdag sa mga nagdaang taon. Nagdalamhati siya para sa mga batang babae at tinanggal ang bendahe sa kanyang binti. Nakikita niya ang mga multo ng mga nakaraang sakripisyo at natuklasan niya ang mga slug sa kanyang sugat sa binti. Nakahanap siya ng mapa na nagsasaad na may isang batang babae na nakatakas. Dapat niyang sundan ang mga kristal at musika sa labas, hindi pinapansin ang mga ungol ng dragon. Nakarinig siya ng ingay at nakakita ng pader na natatakpan ng mga kristal, na ang isang korona na may V ay nagpapahiwatig ng pagtakas ni Victoria. Inalis ni Elodie ang kanyang damit para matakpan ang kanyang mga kamay at paa, umakyat sa tuktok. Walang kamalayan sa presensya ng dragon, nabasag niya ang isang kristal, nahuhulog. Narinig niya ang dragon sa malapit at nagmamadaling umakyat, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang mataas na butas sa tuktok. Nakatagpo ni Elodie ang isang grupo ng mga sakay na papalapit sa isang bundok, ngunit isang dragon ang nagtakip ng isang butas. Napansin niya ang isang mensahe na hindi ligtas, na nilagdaan ni V, at isang katawan sa malapit. Si Elodie, isang batang babae, ay nakulong sa isang kuweba ng isang dragon. Si Lord Bayford, kasama ang dalawang kabalyero at isang gabay, ay nag-iimbestiga. Ginagamit ni Elodie ang kanilang mga boses para hanapin ang kanyang daan pabalik. Natuklasan niya ang isang pugad na may 3 patay na sanggol na dragon, na inihayag ang mga kasinungalingan ni Reyna Isabel. Ang isang flashback ay nagpapakita ng intensyon ng hari na patayin ang lahat ng mga sanggol sa tavern, na humahantong sa paghihiganti ng isang dragon. Pinakain ng maharlikang pamilya ang dragon ng 3 halu-halong babae upang makapasa bilang mga anak na babae. Nahanap ni Elodie ang kanyang ama at ang kanyang mga tauhan, ngunit hindi siya nagpakita sa kanyang sarili. Inaatake ng dragon ang isang kabalyero, dinurog siya at tinanong si Bayford. Sinubukan ni Bayford na umatake, ngunit dinisarmahan. Sinabi ng dragon kay Bayford na tawagin si Elodie, at humingi siya ng tawad ngunit sinaksak siya ng dragon sa puso. Naiwan si Elodie na maghintay ng tamang panahon. Ang mga iyak ni Elodie ay umaakit sa dragon na naghahanap sa kanya. Namatay ang ama ni Elodie at umakyat siya sa tavern gamit ang kanyang lubid. Pinatay ng dragon ang gabay at si Elodie ay umakyat. Si Elodie ay sumakay sa kabayo ng kanyang ama, nilinlang ito ngunit sinunog hanggang mamatay. Ang dragon pagkatapos ay bumuga ng apoy, na nagdulot ng isang bagyo bilang tanda ng kasunduan na nasira. Ipinadala ni Reyna Isabel ang kanyang mga kabalyero upang dukutin si Floria na dinala sa tulay. Hindi pinansin ni Reyna Isabel ang pagtanggi ni Prinsipe Henry na magsagawa ng isang ritual kasama ang isang bata at ginamit niya ang sarili niyang dugo para ihalo ang dugo ni Floria bago siya itinapon sa bangin. Si Floria ay nahuli ng isang dragon na umaakit kay Elodie para lapitan ang kanyang kapatid. Sinundan ni Elodie ang landas ng dragon at naghanda ng bitag gamit ang espada ng kanyang ama. Natuklasan ng dragon ang bitag at sinubukang bumuga ng apoy, ngunit sinaksak ni Elodie ang kanyang bibig upang i-redirect ang pag-atake. Lumapag si Elodie sa isang lawa, lumangoy palabas, at inatake ng dragon. Sinaksak ni Elodie ang dragon sa mata, dibdib, at paa, dahilan para matumba ito. Napansin ni Elodie ang isang stalagmite at sinabihan ng dragon na sunugin siya. Ang dragon ay bumuga ng apoy, ngunit ang apoy ay tumatalbog dito, pinababa ang dragon. Ipinakita ni Elodie sa dragon ang kanyang peklat at pinatutunayan na pinapatay nito ang mga inosenteng babae, hindi mga royal.
Sa isang kastilyo, nilinlang ni Elodie ang ikatlong babae ng henerasyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na tumakas. Pinatay ng dragon si Reyna Isabel at ang mga maharlikan, ngunit tinanggap ni Prinsipe Henry ang parusa. Umalis sina Elodie, Floria, at Lady Bayford na may dalang ginto at mga gamit, na sumasang-ayon na patakbuhin ang kanilang lupain ng magkasama. Isang tango ng paggalang ang ibinahagi ng dragon kay Elodie sa kanilang paglalakbay pabalik. Nakaka-excite malaman guys ang inyong opinyon sa pelikulang ito. Ibahagi nyo ito sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan nyo ang aking video, pakipindutin ang like at mag-subscribe para sa mas marami pang video. Kita-kits sa susunod.